Magandang umaga po sa lahat at ito po naman tayo at ang bagong topic natin ngayon ay patungkol sa mga kandidato ni Bongbong at ang katotohanan na nagkanik-magkanikan niya ng mga ito at wala ng pundo, naubos na sa ayuda ang pundo. Yan ang katotohanan sa ngayon. So, with that, ang ating pangarap na lang ay dapat sana ay huwag na ituloy-tuloy yung ayuda-ayuda na pamimigay ng pera na wala namang patutunguhan. Labag po yan sa konsensya at saka prinsipyo po ng pinaglalaban namin sa Bunyog. Sa Bunyog, pinaglalaban po namin ay ang pera gagamitin para sa pagpapatayo ng industriya. Kagaya ng industriya ng pagpagawa ng sasakyan ng mga electric vehicle, mga tricycle na electric vehicles, mga motor na electric vehicles. At para maging matagumpay ang Filipino brand ay magpapagawa ng lithium battery na factory at magpapagawa rin ng factory ng solar panels at factory din ng mga inverters, lahat ng kakailanganin. At mapopromote ngayon yung sa amin, ang iniisip namin, mapopromote kami ng mga bomba na gamitin sa patubig na gamit ang mga solar panels. Solar, lahat po na gagawin natin, solar yung pangbomba ng irigasyon, lahat-lahat po, yan po ang naisip namin sa grupong Bunyog. Ibig sabihin, ang grupo po namin ay nadoon kami nakatuon sa pagbubuo ng mga trabaho. Hindi po kami nakapag-isip na mga mamimigay ng ayuda pagtapos isang linggo ay ubos na. Kawawa na mga nakatanggap. So yan ang sinasabi ni Manny Piñol na isa rin sa bumabanat sa ayuda. Isang araw, i-vlog natin si dating Gobernador Manny Piñol na naging Agriculture Secretary din at yung awayan doon ng politika doon sa North Cotabato, which is very close to my hometown, home province, which is South Cotabato, ay ang birahan ngayon doon po ay pro Duterte versus pro Romualdez. Kasi ang kalaban yung gobernadora na incumbent ay kamag-anak ni Martin Romualdez. So, sa sunod na natin ikon yan, ilalatag natin, interviewin ko siya kung paano po ang magiging modelo ng lahat na gobernador na susundin ang kanyang plano, paano mapalago ang kayamanan para sa bawat probinsya. Kung saan pwede makakuha ng mga produkto para maitatayo mo mga pagawaan. Sa kanya naisip niya mga kagaya ng kawayan, isang hektarya ng kawayan, tatabo ng kalahating milyon para sa may-ari ng lupa. So, pwede riyan na may-ari at saka yung trabahador, mag-ipon sila, hati-hatiin ng kita, pwedeng gawin. So, kinikwento ko lang ito, pauna sa aking kwento, patungkol sa pagbuo o paghahanap ng pera para sa ating bayan. Kinikwento ko po ito kasi mahalaga po yan sa bating sitwasyon po natin sa ngayon, ladies and gentlemen. Hindi po ako nagbibigay ng alarma. Pero napipil ko lang. Makikita mo sa galaw ng mga kandidato ni BBM. Mga alyansa, bagong alyansa, nagkawatak-watak na sila. Humiwalay na si Amy Marcos. Maghiwalay na rin si Camille Villar. So maswerte lang ang kandidato na may sariling pera. So hiwalay na rin nakuha ko ng balita na si Manny Pacquiao ay hihiwalay na rin. So matitira dyan sila ni pero baka maghiwalay rin si Pia Cayetano. Iniisip ko rin si Ping Lacson kung pati si Tito Soto. Yan yung mga tinatawag na sarili na seasoned. Ang tagal-tagal na sa Senado pati si Dito Lapid, 24 years na magti-24 years sa Senado, wala man lang magandang ginawa. So, ang katotohanan po kasi dito, tatalakayin ko sa inyo kung anong dahilan kung bakit nauubos ang pera, wala na sila pong pangkampanya. Sa ginawa nila po ngayon, ay maaga pa lang po,
Usually po dapat ang pera ng budget ng Pilipinas, kagaya ng ayuda. Sa ayuda, dapat ang projection nila ibibigay maubos sa isang taon hanggat sa December 31, 2025. Ang problema, ngayon pa lang, papasok po ang Abril, ay paubos na po ang ayuda nila sa AKAP, sa AX. Yan lamang po nagpapatunay na ang mga AX at AKAP din, binuo nila para sa election. So, ladies and gentlemen, this is the kind of governance that BBM is giving us. Mas maganda pa sa panahon ni Duterte, sa totoo lang, maraming namamatay. Pero hindi ganito kahirap. May mga pandemic pa, pero hindi ganito kahirap at nakakatanggap pa na makain ang mga tao. Pero sa ngayon, ladies and gentlemen, malapit na po maputol pag maputol po ang pag-ikutan ng pera, kawawa po yung mga nasa laylayan. Kasi ang problema kung bakit mapuputol, nagka-experience kasi ng lugi-lugi yung ilang mga negosyo. So kung matutumba yan, wala ka ng buwis na makukuha. Paano pa ngayon ang ipamimigay sa AKAP? Ganun po ang nakikita natin ngayon. Hindi pa ako nag-aalarma. Nagsasabi lang ako na mukhang iyan na po nakikita ko ngayon. Ang unang dahilan ko, number 1, ay yung hindi ko na nakikita na umiikot na nangangampanya ang grupong Bagong Alyansa. That's number 1. Hindi nga sila nakapunta sa Mindanao. Dati, hindi sila nakapunta sa Mindanao. Ang iniisip ko lang ay galit kasi mga taga Mindanao, mga solid Duterte kasi sa Mindanao. So 13 million din po ang Mindanao, kahit papano. 13 million. Sa Visayas siguro mga ganun din, 13 million. So ito po ay nagkataon po na dahil marami po kasi, aminin ko sa inyo, marami po mga dati hindi na gusto kay Duterte na naawa kay Duterte ay susuporta na lang po sa mga kandidato ni Duterte. So maswerte po na makakakuha ng tulong para sa kanilang kampanya yung mga kasama nila sa Mindanao at saka sa Visayas. Sa ngayon po, leading po sa Cebu, si Pam Baricuatro na kandidato ni Duterte. So, ang survey po sa hanapin ko ang survey sa Twitter, kung saan paramihan ng like, ang dami-dami na, mga double digits sa thousands na ang kay Pam Baricuatro, ang kay wala pang 1,000 yung nag-like kay Gwen Garcia. So ganun po kalaki ang epekto ng ng ginawa nilang aresto kay Duterte. So ibig sabihin, kung mayroong masisihin dito, yung mga ginagawa ninyo, una, yung pagbibigay ng budget na tudo doon sa AKAP ay 26 billion. Pinasok ninyo sa AX ay nasa 75 billion. Pinasok ninyo sa MAIP ay 40 plus billion din. Tinanggalan ninyo ng budget ang mga senior citizen na pension. So magagalit sa inyo mga senior citizen ngayon. At tinanggal ninyo yung 30 billion mula sa CHED, kukunti ng scholars ngayon. Wala ng scholars ngayon mag-apply. So marami pong anak na mahirap na hindi makapag-aral ngayong taon, 2025. Kasi binibigay po yan na scholarship fund sa mga anak natin na mga mahirap na nag-aaral sa mga private schools. Ngayon, hindi naman kasi lahat ma-accommodate ng ating state schools at universities. Kaya yung iba, nandun sila sa private schools at binibigyan sila ng budget ng ating pamahalaan. Tapos yung iba pa na nag-aaral sa mga mga Unifast, yan po ay medyo delikado po sila ngayon. At ang isa pa na tinanggalan ng 12 billion na budget ang Department of Education, pambili sana ng computer yon para ibigay sa mga pupils natin para magiging magaling sa computer ang ating mga estudyante. So hindi na matutupad yun kasi tinanggalan ni Tambaluslos ng 12 billion. At ano pa ba ibang tinanggalan nila? Ngayon, yung tinanggal nila,
nilagay nila ni Tambaluslos doon sa 288 billion na flood control projects at saka sa mga ayuda. So iyan na nakikita ko na inubos na nila ngayon dahil sa pagtudo pang kampanya, tudo pamigay. Nakita ko na nga doon sa Twitter yung litrato ng mga congressman na sila mismo namimigay. Kasama na po nakita, believe pa naman ako noon yan si Luistro, si Jerbel Jinky Beatrix Luistro. Nakita pa sa TV na siya pa namimigay ng pera. Ay nako. So yan po ang napapala natin sa ngayon. Magandang umaga, Mr. Jola. Senyor, anong tawag nito? Buenos dias. Tapos, ito po ang pinaka-problema talaga natin sa ngayon ay yung magkawatak-watak sila at hindi na nila kayang tustusan ang kampanya nila. So, dagdag pa niyan, naapektahan pa sila lalo na matindi nung pinilit yung utak talaga dyan, yung mastermind dyan sa pagpatapon kay Duterte sa Den Haag ay si Bongbong Marcos. Matagal na nilang pinlano yan. Kasama niya sa plano si General Nick Torre. Kita mo, binigyan ni Bongbong Marcos ng another star. Kasama niyan si Remulla, si John Vic Remulla, si Boying Remulla, si Gibo Teodoro, hindi na makatikim ng buto ang mga sila ni Teodoro mula sa mga DDS. Kasama diyan si Eduardo Anyo. So mga iyan po, dahil po sa ganon, mga nakikita natin po ay wala nagiging solid lalo yung mga maka-Duterte, lalo sa Cebu. Sa Cebu, kawawa si Gwen. Makikita ko pag matapos sa eleksyon ito, si Gwen hindi nga makakaabot ng 50%. Matatalo sa inyo yung Pambari 4 na kandidato ni Duterte. Ganon din ang mangyayari sa ibang mga probinsya-probinsya natin, sa Visayas at saka sa Mindanao. Nagdidelikado po yung mga pumirma sa impeachment ni Sara kasi nga sa galit ng mga DDS. Pero ang pinaka-problema nila, ang pinaka-explanation nila kagaya kay Lord Suwan, ay ginawa daw nila kagaya kay Mitch Kahayon ng Caloocan City. Nag-speech talaga sila at sinabi nila sa kanilang speech na napilitan lang sila pumirma sapagkat kailangan nila kunin yung ayuda para sa kanilang mga tao. So, iyan po ang paliwanag. So, ngayon, ladies and gentlemen, ganun din sa halos sa Mindanao, kumbaga kung sino pong kinikilala ng tao na malapit kay Duterte, lamang po yun. Kaya sa ngayon pa lamang po, tiniterminuhan ko na halos sisiruhin yung kandidato ng alyansa pagdating sa Mindanao. Pagdating din sa Cebu, sisiruhin din yan. Yung mga inendorso ni Gwen, hindi na po tatalab yan. Kasi mas malakas ang endorso ni Duterte. Kumbaga, tingnan mo sitwasyon. Pagdating sa Cebu, ang tumatakbong gobernador, ang kalaban niyang, ang totoong kalaban niya ay si Duterte. Kasi kung sino sinuporta Duterte, yan ang kalaban niya mananalo. Pagdating naman sa iba't ibang lugar, gano'n din po. Yan po, kaya malungkot ang mga kakampi ni BBM na nandun sa Mindanao. Kaya ang kayo naman na taga Mindanao, huwag naman ibig sabihin na hindi nyo ibubuto yung mga congressman nyo nang dahil lamang pumirma sa impeachment kay Sara. Bagkus, intindihin nyo lamang sila na pumirma sila, ang kapalit po niyan ay pang-ayuda dadalhin sa inyo. Total, kung namimigay ng inyong congressman, tama yan, dapat mabibigay sa inyo. Pero kung walang binibigay, huwag nyo nang ibuto kasi sigurado po ako na mayroong binigay na 150 million si Tambaluslos noong kapalit ng isang perma laban kay Sara Duterte. So, yan po ang nangyayari dyan. So, ladies and gentlemen, ay tandaan nyo po, mabubuwag na po itong alyansa. Dati, yung Unity Team, nabuwag. Ngayon, pinalitan ang pangalan, bagong alyansa, mabubuwag. Nabuwag na nga eh. Umalis na nga si Aimee. Umalis na rin dyan si Camille Villar. O tandaan mo, sino maghulaan tayo sino kasunod. Si Pacquiao, susunod yan, lalabas yan. Kasi
na parang nahuli sa survey si Pacquiao, hindi siya na-handle na maayos. Dapat may sarili siyang campaign manager. Tapos si ano pa, ang sumirit yan, umakyat sa ngayon, ay puro, tingnan niyo naman ang lakas ng ng power ng Duterte magic. Kung kilala lamang ang iba, kita mo number 1 at number 2 ngayon si Bongo at si Bato. Sa iba, number 3 lang si Bato. Pero nakita mo ang pagsirit nila, tapos sumisirit sa top 12 din si Dan Marcoleta at saka si Philip Salvador. So ngayon, kung nagiging kilala lang yung ibang kandidato, nagkataon ng hindi kilala. Kung kilala rin yan, sa tingin ko, ubusin nila yan. Kasi papalapit ang eleksyon na naririnig na patuloy kinikwento sa buhay ni Digong sa loob ng kulungan ay patuloy na nag-iinit ang mga dating Duterte na bumalik kay Duterte at yung mga DDS na nagiging todo DDS. So, yan po ang power ng boto ni Duterte na dahil po sa ginawa ng isang basagolero na si Bongbong. Sa totoo lang, yung dahilan na number 1 campaigner si Bongbong. Pinangako niyang bigas na 20 pesos, hindi natupad. Ngayon matutupad na kasi malapit na siya magiging 20. At sa ngayon, nag-usap tayo, 25% pa lang siya ang rating niya. Bababa pa yan, abutin niya ng pangarap niya na 20. Yan po ang katotohanan sa kwento sa ngayon. So ngayon, ang kawawa naman yung mga, anyway, wala naman sa kawawa sa mga kanya, mga kapartido niya, mga dating DDS din yan. Na ngayon, lumipat kay Bongbong, ay puro rin po sila ng mga traidor. Number 1 ang kinakagalitan ng mga DDS ay mga Tulfo brothers. Hindi makatikim ng buto ang Tulfo brothers sa mga DDS. Number 2, yan, si Bong Revilla, tinitingnan nila, iniwan kasi ni Bong Revilla si DDS. At saka si Lito Lapid, ganoon din. Kaya lahat sila, si Tol Tolentino, mga tinitingnan niya ng DDS na mga traidor. Matapos kayo tulungan ni Digong Duterte nung nakarang eleksyon, ay umalis na kayo ngayon. Naghanap kayo ng inyong kung saan ang may pera, doon kayo. Dahil walang pera yung grupo ni Digong pangkampanya, doon kayo pumunta sa BBM. Ang problema kay BBM ngayon, mukhang wala na rin pangkampanya. Saan sila kukuha ng pangkampanya? So ngayon, maliban na lamang sa mga proyekto na pagdanakawan nila. Ganun po ang mangyayari sa ating bayan dito ngayon. So ladies and gentlemen, ulitin ko lang, kinakampanya ko po yung sa aming grupo sa Bunyog. Ang aming pangarap, ulitin ko lang, ay i-push namin na magkaroon ng industriya para maraming trabaho mabubuo. At kung maraming trabaho, ipupush din namin ng agricultural production. Tutulungan namin si Manny Piñol. Kasi mas maganda pa yun na galing sa sariling atin ng ating bigas, permanente ang ating presyo, mababa. Kaysa yung palliative o temporaryo na solusyon, import ng import, kumikita lang dyan yung mga malalapit sa presidente nag-import. So, ganun po yun ang ating mga pinag-usapan sa ngayon. Ladies and gentlemen, magbablog po ako mamaya, may gagawin lang ako. At least, alalahanin nyo na, tandaan ninyo, mawawala na itong mga alyansa na to dahil sa issue sa pera. Naubos na po kasi ang pera. Ang laki po ng pera ginastos pa sa mga ayuda. Tapos naubos pang halos sa 30% ng budget natin na ibigay sa eleksyon. Kasi mag-eleksyon tayo sa ngayon. Marami pang iba na punta, immediate yung mga construction. Hinahabol ng mga congressman at senador ang construction. Kaya doon nabuhos lahat. Ngayon, pag sasabi mo, kukunti na lang natira dyan para na lang sa Department of Education. Kasi kailangan ng Department of Education, ma-stretch mo yung pera hanggang matapos ang December 31, 2025. Pero nakakalungkot dito, pati dyan sa nabalitaan ko dyan sa mga city. Mga city, bagitin mo na Malabon City, kay Jenny Sandoval, inubos na sa budget niya sa ayuda na ubos na. Magkakalahating taon pa lang. Hindi pa nga siya sigurado kung mananalo para ubusin niya sa December hanggang December 31. Dapat po hati-hatiin po ang budget kada buwan, magkano i-release kada buwan. Ang ginawa ngayon, isang buhos ngayon sa eleksyon. So tingnan natin, ang kalaban niya, dinastiya rin. Asawa rin ni, Lacson ba yun?
Yan po ang mga labanan ngayon. Pagdating sa Pasay naman, inubos naman ni Amy Calixto yung Amy Fund yan. Tawag Amy Fund. May kanya-kanya mga diskarte kayo. Magaling kayo lahat magdiskarte. At mga ladies and gentlemen, mga taga-Pasay, taga-Malabon, huwag nyo na pong ibotong incumbent na mga mayor ninyo. Pati incumbent na congressman ninyo, huwag nyo pong iboto. Iboto lahat ng bago. Ganon din yan sa iba pang lugar. Standard na yan, iba pang lugar. So, ano pa ba? Yan sa amin, no? Sa South Cotabato, sa Sarangani, pinapakyaw na ni Pacquiao ang mga pwesto diyan. Anak niya, tumatakbo na ng konsehal ng Jensan. Ang hipag niya, asawa ng kapatid niya, tumatakbo ng pagpahalal uli, pagiging mayor ng Jensan na si Lorelai Pacquiao. Ang dami nila ngayon dyan. At saka, ano pa, parang it is far from over yung ating laban sa tinatawag na dinastiya. At itatakel ko rin yung dinastiya, anti-dynasty law na ito. Mamaya yung update ko kay Erwin Tolpo sa kaso na sinampa ko sa kanya. So hanggang dyan lang muna tayo, Beth. Magtawag na lang ako. Si Beth, si Cayen Pinsuna, si Pastor Rodi Rabi, tapos Dini Balmoria. Oy, mga kamag-anak. Morning. Bernard Magtibay, Rodi Rabi, no, Pastor, no? Simon Ogana, tapos Romel Garcia. Sana matuloy na yan, Doc. Maraming matulungan na Pilipino. God bless. So, Kabayan Channel, tapos Valerie Serna, Andre Casinilla. Sana nagkamali ang Interpol. Ikaw ang huliin, hindi si Bato. Herti Basislao Moises, Taliano Gold Budol, People Champs Movement ni Pacquiao sa Sarangani ang ini-endorse ay kasama sina Bato, Bongo at Marcolita. Naku, sabi ko na kasayo, humiwalay na si Pacquiao sa BBM. Yan na yung palatandaan. Ikaw nagbigay ng ebidensya, Mr. Taliano Gold Budol. Emilio Richard de la Cruz, ang daming ayuda nung panahon ni Digong dahil yung panahon naman ni Digong, okay lang ayuda nung kasi may COVID. Pero ngayon, tapos ng COVID, may ayuda pa rin. Ang COVID na wala na. Tapos, Julao Ayo Aga, Senyor Joe, Senyor Jose. So, Bernard Magtibay, sana po pabalik na ng isi ang kinuhang nilang pondo sa PhilHealth o pabalik yan. NP Martin, ginagawa po ng kaso ngayon ni Pam dahil malakas siya sa Cebu ngayon. Kailangan manalo si Pam Baricuatro. Mga taga Cebu, mga Cebuano, ayaw kalimti, kay wala na laing paglaom para sa Cebu. Wala na ilang panaad nato na sa atong mga anak, mga future. Kinahanglan mubutar kamo og maayong kandidato sa umaabot nga Mayo 12, 2025 nga kampanya nga eleksyon. Okay? Nagsalita lang ako ng salitang Cebuano. Manggo, di na kailangan kasi ang senador na taga Manila dapat equally distributed. Tama ka sana, dapat itatiin natin 4 sa Luzon, 4 sa Mindanao, 4 sa Metro Manila. So 4 times 4 times 16. Magdagdag pa ng another 8 para 24. Andrew Mondragon, I vote for Duterte senatorial list for 2025 election. Bongo Bato de la Rosa, Pastor Kibuloy, Renato si Rodante Marcoleta, Vic Rodriguez, Jimmy Bundok, Philip Salvador, Attorney Hinlo, Lambino, at saka Dr. Mata. Bahala kayo kung ang inendorso ni Sara, kunin ninyo. Emilio Richard de la Cruz, kaya malaki ang pondo ng gobyerno noong panahon ni Digong dahil maganda ang ekonomiya. Ngayon po, ang laki natin, utang natin 16.63 trillion. Kaya budol po, fake news po yung balita ni Bongbong Marcos na nagbayad siya ng 2 trillion noong 2024. Kung nagbayad siya, dapat bumaba yung utang. Bakit lumaki? Kalokohan naman yung ginagawa ninyo. Kung magawa naman ka ng balita na mapaniwalaan naman.
So, MP Martin pinagyabang ni Luis Tro na kanyang triplihin ang ayuda na galing sa mga tax ng Pilipino. Ay, naku, ito si Luis Tro. Traditional ka talaga na politiko. Sayang, ang galing mo pa naman sana, matalino ko pa naman. Kawawa yung aswang ng Cebu. Ay, alam ko sino ang aswang sinutukoy mo, yung matanda. So, Andre Casinillo, Bumblebee, halos lahat ng mga politikong Pilipino ay gusto nilang ipakita sa atin ang mga nakaw na nila na Hermes, Louis Vuitton, Goxi, Chanel, Dior, etc. Marami pa. LB, lumang bag. Jan Anals, Regine Ford, good afternoon. Jan Anols, Andre Castillo, tapos Bumblebee, Divine Grace, Observer, may binigay nga pero mas malaki binulsa. Yon nga problema. Nagbigay kayo ng ayuda, kunwari binigay nyo lahat pero nakalista 10,000 sa bulsa nyo, binigay nyo sa mga tao 6,000 lang. So si Brad Albert Ingito, zero lahat ng MEMA, ano ka na attorney, diretso inidoro. Observer, Jaime, wala na Duterte, hindi na iboto namin Duterte yan. Ano yan? Wala na Duterte, hindi na iboto namin. Wala kasi Duterte, doon na sa dihig. So, Lucky 7, Sir, ang ayuda maganda, pero kapag manalo, muki sila ang pera sa pinamudmud nila, mas malaki pa ang nakawin nila. O nga, kasi ginagawa nila sa ayuda, 10,000 nilista, binibigay sa inyo 5,000 o 3,000 o ano. Lucia Boruta, basta pag napirma laban kay BP, hindi na talaga iboboto at hindi kakampanya. Mikela Asmoyo, tapos Leilani Tarsar, Sugodraka. Oh. Nano, bakit ko iboboto ang taong takot kay BP? Okay. Tapos Andre Canillo, si Wilma Lieben Pati, Wilma Pulido, hindi masisiro kasi kumilik na magbibigay ng boto. Lucky 7, Albert Ingito uli, dahil sa ginawa nila kay PRD, yan ang napala nila. Tama ka, Brad. Lucky 7, Brad ko saan niya, Alcosans, no? Alpha Cosine Theta. At saka, ano din siya, guardian, ano ba yung guardian, ano ba yun? Tawag. Oo, mga guardian ata si Brad eh. Jan Sagad, Jan Sapad, Ariel Israel, Mami B, House of Crooks, signing in impeachment for every signature. 150 billion, a million ang kada pirma. Andre Casinillo, Mario Arizapa, Bumblebee, Lucky 7, Tony Zavares, by Toto, si Sabinyalba Leyte, nag-request ako na iboboto kanila sa pagkasenador. Ang problema lang, dili na ko, tanggal ng pangalan ko ng Comelec. Magbibigay lang ako ng mga rekomendasyon sino iboboto natin. Sana, pa ako, sa 2028 pa ako tatakbong presidente. Itutuloy ko na to talagang presidente. Brad Albert Ingito, tama ka to, post mo si Bunyog, huwag yung lipat-lipat gaya ni Hontiveros, Anak Labayan, Dilima, etc. All mo yan. Yung katotohanan. Lucky City, balita na kautang lang ni BBM sa Japan. Ay nako, puro utang. Hearty, Bisislao Moises, Frank Abilla, Braille Zoriba, Diretso Cobita, Ernesto Chavez, House of Crooks. Sino pang iba? Si Lita, si Tulfo din, buong pamilya na rin ng mga nasa politics na. Oo, ginagawa ng political affairs eh. Denby Elisayon, family affairs pala. Ayaw ko sa mga Tulfo, mga mayabang, Mango, ACDC, ito na ang hirap na sa pera. Mag-abot na tayo maghanda na po kayo. James Cabigas, the same Rona sila, mga kurakot. Wala na yan, mga PDP, kasi watak-watak na sila. Ito ang karapat-dapat na nating senador kung gusto rin pagbabago, vote strict. Okay. Tapos, Terdi, Juana Lauyan, sino pa? House of Groups, ang dami ninyo. Hindi ko maubos babasa. Tesric, Anaclita Barrieta,
Sino pa? Heriberto Filimon Injapi. Tapos si Brad Albert Inguito. Mabuhay. Buntag sana sa leadership mo, attorney. Okay. Denby Ilacion, House of Crooks. Mabuhay ang Bunyog. Okay. Rose Ann Bulabol. Ace Lindon Evangelia. Heriberto Filimon Injapi. Kamuti Mata. Okay ha. Magandang umaga po sa lahat. Babalik po tayo mamaya-maya konti.